Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Mga banal, maraming salamat, Lord, sa umagang ito na itinagalo mo sa aming Panginoon. For us, O God, to receive your word for this morning. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang magpahayag sa oras na ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang Lord, maglaya na kumilos sa aming kalagitnaan. And right now, O God, continue, Lord, to ready your Panginoon, vessel, O God, na gagamitin mo, Panginoon, sa oras na ito. Hayaan mo, Lord, na ikaw lamang siya makita, ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. Tanging sa iyo lamang ang lahat ng gloria, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, ang pag-aaralan po natin, ano po mga kapatid, ay makikita po natin sa aklat ng Josue, chapter 1, verses 8 to 9. So, sabi po sa verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang piling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen? So, dito po sa mga verses na binasa po natin, mga kapatid, makikita po natin dito yung pinakasusi po, amen, ng pagunlad. Pinakasusi po ng victory. Pinakasusi po kung saan paano po ba tayo magkakaroon ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Dito po sa mundong ating ginagagalawan, marami pong mga tao ang hindi alam kung paano nga ba nila i-spend yung time nila dito sa mundo. Paano sila mamumuhay, ano yung mga prioridad nila, ano yung magiging kahinatnan ng kanilang buhay. Pero sa ating pong mga Kristiyano, mga kapatid, napakahalaga po na alam po natin yung utos ng Panginoon sa atin. Yung gabay ng Lord sa atin. Kasi po, kung tayo po sa sarili nating karunungan, hindi po natin alam paano po tayo magiging mabuting katiwala ng buhay na ipinagkaloob sa ating ng Panginoon. Hindi natin alam kung paano ba natin magagawang sundin ang kalooban ng Diyos. Kung kaya't ibinigay niya po ang kanyang mabuting balita. Kung kaya meron po tayong tinatawag na salita ng Diyos. Kung bakit meron po tayong Biblia. Sabi po sa unang verse na binasa natin, huwag mong kaliligtaan. Pakisabi sa katabi, huwag mong kaliligtaan. Ano daw yung magkakaligtaan? Nabasahin ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayin. Bakit po? Sabi po doon, yun daw po yung susi para magkaroon ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Ngayon, huwag na po tayong magtataka kung bakit ang buhay natin ay hindi masagana at hindi matagumpay kung meron tayong nakaligtaan na pinapagawa ng Diyos. Ang Diyos po, magsasalita po dito, sabi niya, huwag mong kaliligtaan. Hindi niya sinabing, anak, magbasa ka lang kapag meron pang oras. Panigurado, meron pang katagumpayan. Hindi po yun eh. Ang sabi po, huwag mong kaliligtaan. Ibig sabihin, kahit gaano po tayo kabisi, mga kapatid, kahit marami tayong dapat gawin, marami tayong pinagkakaabalahan, kung gusto po natin, number 1, masunod ang kalooban ng Diyos, at number 2, magkaroon ng matagumpay at masaganang pamumuhay, huwag daw po natin kaligtaan. Nabasahin, pagbulay-bulayan. Pag sinabi po natin pagbulay-bulayan, hindi lamang po na para tayong nag-scan ng magazine or ng comics
na ginanon-ganon lang po natin bawat pangina, hindi po. Pag sinabi po natin pagbulay-bulayan, pag-aaralan. Pag binasa po natin, nanamnawin po natin. Kumbaga po sa isang estudyante, re-reviewin. Hindi lang iniskan na binasa tapos na. Nire-review, ibig sabihin, word by word. Tinatanim sa puso at isipan. Amen? Word by word, tinitignan ano ba ang gustong ipahayag ng Panginoon sa kanyang salita. Yun po yung ibig sabihin ng pagbulay-bulayan. Ngayon, tuwing kailan po ba natin pagbulay-bulayan? Sabi po, pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi. Amen? Araw at gabi. Ngunit nakakalungkot na kahit sa araw man lang sana o sa gabi man lang sana ay hindi pa rin natin nagagawang magbukas ng Biblia. Kung kaya't ang ating buhay ay hindi pa natin nakakamit yung buhay na matagumpay, buhay ng sagana. Alam niyo po mga kapatid, ginawa po tayo ng Diyos. Dito sa mundong ito, hindi para tayo ay maging mahirap. Hindi para tayo maging dukha o tayo ay magkaroon ng mga failures sa buhay o marami lang problema. Ang disenyo po ng Panginoon sa atin ay magkaroon po tayo ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Bakit? Dahil anak po tayo ng Diyos. Amen? Dahil anak po tayo ng Diyos, ang gusto niya sa atin ay meron tayong buhay ng sagana, buhay na matagumpay, buhay na mapaparangalan siya. Pag nakita tayo, siya yung makikita. Ngayon, paano yung mangyayari kung yung sinasabi ng huwag mong kaliligtaan ay iyong kinakaligtaan? Kung gusto po natin mga kapatid na ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, dapat makita po ang Diyos sa ating buhay. At makikita lamang po yan kapag tayo po ay sumusunod sa Kanyang salita. Sabi po sa ating binasa, na kailangan nating pagbulayan ito araw at gabi nang sa gayon, masunod po natin yung kalooban ng Panginoon. Nang sa gayon, masunod po natin ang Kanyang salita. Dahil kapag hindi po natin alam ang salita ng Diyos, ano yung susundin natin? Kung hindi po tayo nagbubuli ng Kanyang salita, ano yung inuutos niya na alam natin? Wala. At kung wala tayong alam, wala tayong susundin. At kung wala tayong susundin, paano natin mapaparangalan ang Diyos sa ating buhay? Mga kapatid, ang susi sa masagana at matagumpay na pamumuhay, walang iba kundi salita ng Diyos. Hindi ito patungkol sa kung marami kang verses na alam. Isa po yun. Pero ang pinakapunto mga kapatid, masunod po natin yung nilalaman ng salita ng Diyos. Dahil kahit kabisado natin ang Biblia, kung hindi ito nakikita sa ating pamumuhay, ay wala rin. Ngunit paano makikita ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay kung hindi natin pinagbubulayan ang Kanyang salita? Kung bakit maraming Kristiyano ang madaling maglamig, yun ay dahil hindi nababad sa salita ng Diyos. Kung bakit maraming Kristiyano ang natutokso at nadadala ng mundo, yun ay dahil hindi nababad sa salita ng Diyos. Kung kaya't nagagawang magbabad sa mundo, magbabad sa kasalanan. Sabi po sa awitin, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Amen? Ang kailangan po natin ay magbabad sa salita ng Diyos. At magagawa po natin iyon, again mga kapatid, kung ang puso natin ay talagang inilaan natin sa Panginoon. Kagaya ng inamit po natin kanina, mahal na mahal kita, Panginoon. Para maipakita po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, dapat po nandoon yung pagsunod natin sa kalooban niya. Amen.
Panginoon, mga kapatid, kung tunay nating minamahal ang ating Panginoon, dapat po nating sundin ang kanyang kalooban. Kung tunay po nating minamahal ang ating Panginoon, huwag po nating kaliligtaan ang pagbulay-bulay sa kanyang salita. Dahil mga kapatid, kahit linggo-linggo pa nating awitin ang mahal na mahal kita, Panginoon, ngunit hindi po natin ginagawa ang kanyang kalooban, hindi po yun makakarating sa trono ng Panginoon. So mga kapatid, the Lord is reminding every one of us pagbulay-bulayan mo. Ngayon, pwede natin sabihin, kasi, madami talaga akong ginagawa, walang ibang gagawa, ako lang. Trabaho ko kasi ito, so ako lang yung gagawa, hindi ko naman isingit yung pagbabasa ng Biblia. Mga kapatid, hindi naman po kasi kailangan isingit ang pagbabasa ng Biblia. Dapat po paglaanan ng oras. Sabi po, araw at gabi. Ang pinakasusi po para masunod po natin ito, maglaan ka ng oras sa araw at maglaan ka ng oras sa gabi. Ngayon, pwede mong sabihin, wala na nga akong oras para sa sarili ko, hindi na nga ako makapagpahinga, hindi na nga ako makatulog, hindi na nga ako makapaggawa ng gusto kong gawin kasi kulang yung oras. Again, paglaanan. Dahil mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin yan na papasok tayo sa langit nang busy tayo. Kasi baka ibalik sa atin ng Panginoon, sabihin, di ba anak, busy ka? Pahinga ka muna dyan ka na lang, huwag ka na dito. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng ginagawa natin rason sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin rason sa kanyang gawain. Delikado po dahil baka pwede yung bumalik sa atin pagdating ng araw. Amen? Pwede tayong magrason kay pastor na, pastor, di ako makasin kasi ganito, ganyan. Pero paano kapag tinanungan ng Panginoon? Kamusta ka na yung ganitong mga panahon? Mga kapatid, the Word of God is the key to victory. Gusto mo ng masaganang pamumuhay at tagumpay na buhay? Simple lang. Pagpulay-pulayan mo yung salita ng Panginoon, subukan mo, kapatid. At makikita mo ang hinahanap mo. Amen? The very reason, paulit-ulit na lang yung ginagawa ng tao eh. Magpapakababad sa mundo, magiging busy sa trabaho, busy sa mga... I'm not saying na huwag na tayong magtrabaho. What I'm saying is, mga kapatid, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Dahil pag sinunod po natin ang kalooban ng Diyos, siya po ang bahala sa atin. Dahil kung titignan po natin, mga kapatid, maraming mga mayayaman, mga artista, mga sikat, pero nababalitaan natin nagpapakamatay. Kung ang susi ng katagumpayan ay pera, bakit sila nagpakamatay? Kung ang susi ng katagumpay na pamumuhay ay kasikatan, bakit sila nagpapakamatay? Ibig sabihin, hindi ito patungkol sa pera. Hindi ito patungkol sa kasikatan. Ito ay patungkol sa relasyon natin sa Panginoon. Dahil kung may relasyon po tayo sa Panginoon, tayo ay magbubulay ng kanyang salita. At kapag tayo nagbubulay ng kanyang salita, alam natin kung paano natin labanan ang takbuhin ng buhay na ito. Na kahit merong problema, malalagpasan mo. Bakit? Kasi babad ka ng salita ng Panginoon. Marami kang alam na pangako ng Diyos na mapanghahawakan mo. Na kahit feeling mo, mag-isa ka na lang, maaalala mo, oo nga pala, ang pangako ng Diyos sa kanyang salita, hindi niya ako iiwan, ipababayaan man. Pero kung hindi ka nagbubul ng salita ng Diyos, naramdaman mo yung gano'n, na feeling mo mag-isa mo lang, ano panghahawakan mo? Wala. Anong mangyayari? Susubo ka, mamumblema ka, hanggang sa gusto mo na lang mawala sa mundo. Ganun po yung nangyayari kung bakit marami po sa mga tao ngayon, especially mga kabataan, ang nagpapamamatay, ang depressed, ang merong anxiety. Hindi naman po bigla-bigla na lang naiisipin nila na gusto na nagpapamamatay. They will suffer in anxiety. They will suffer in depression. Amen, na malulungkot ang isang tao sa problema, sa kasinungalingan ng kaaway na nilalagay sa kanyang isipan. Ay, mag-isa mo lang. Walang
nagmamahal sa'yo. Walang may pakialam sa'yo. Mahina ka, wala kang mararating. Ganyan lang yung buhay nyo. And a lot of things na kasanungalingan ang gustong i-inject ng kaaway sa isip ng tao. Bakit? Kasi kapag natira niya ang isip ng tao, konektado na yun sa gagawin ng tao. Kapag ang laman na ng isip natin ay kasinungalingan mula sa kaaway, na ay okay lang yan, mag-sorry ka na lang pagkatapos mong gawin yan. Okay lang yan, magsisi ka na lang pagkatapos mong gawin. Guys, totoong pagsisisi ay merong pagbabago. Ang totoong pagsisisi ay merong pagtalikod sa kasalanan. Hindi po natin pwedeng kantahin yung awitin ng mundo na, o tukso, layuan mo ako. Kasi kaya nga po tukso, lalapitan ka. Kaya nga tinawag na tukso, hahabulin ka. Ngayon, ano yung kailangan natin gawin? Pagbulayan ang salita ng Diyos para alam natin na takbuhan ang tukso. Para alam natin na ano po, labanan ang tukso. Pag sinabi po natin tukso, in general, yun po is yung patungkol sa kasalanan. Kahit anong uri ng kasalanan. Ngayon mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng lakas na labanan yun kung wala tayong lakas na nanggagaling sa salita ng Panginoon? Pwede mong sabihin, pagod na ako sa buhay. Paulit-ulit na lang ganito nangyari. Gigising, magtatrabaho. Tapos matutulog, wala ka rin, kulang pa rin yung ganito. Nakakapagod. Nakakapagod po talaga. Bakit po? Nagpapaglaan po ba tayo na magbasa ng salita ng Diyos? Mga kapatid, merong pakahinahan sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Merong pakahinahan. Sabi nga po sa kanyang salita, "Come unto me, all who you are heavy laden, and I will give you rest." Sabi niya, lahat ng nabibigit ang lubha, lumapit sa akin, at bibigyan ko kayo ng kapahinahan. Ngayon, paano mo magagawa yun kung hindi mo nabasa yun sa salita ng Diyos? Paano kang lalapit sa Panginoon dahil sinabi niya kung hindi ka nagbasa ng Biblia? Para kung paano ka pupunta sa isang birthday party na wala ka namang invitation card na hindi mo binasa. Ang oras pala ng party ay 3 p.m. pero dahil hindi mo binasa yung invitation card, 7 a.m. pa lang pupunta ka na. What's the point, mga kapatid? Napakahalaga na magbasa. Napakahalaga na pagbulayan ang salita ng Diyos. Pero bakit minsan kung ano pa yung napakahalaga, yun pa yung kinaliligtaan? Again, sabi sa salita ng Diyos, huwag mo kaliligtaan. Utos. Utos ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, ang mensahe ng Lord sa umaga ito is to give us the reminder on the things na kailangan natin gawin. Ngayon, the decision, as always, ay nakalaan sa atin. But we will face the consequence. Whether we will have reward or we will have punishment. Dahil nga sa free will, ano kasi, ganito, ganyan. Okay, that's your choice, that's your decision. Pero hindi po tayo makakatakas sa bunga ng mga desisyon na ginagawa natin. Nag-decision ka na hindi magbasa kasi inuuna mo yung ganitong bagay. Choice ko yun. Ngayon, saan papunta yun? Papunta sa buhay na hindi masagana, hindi mo tagumpay. Vice versa lang yan, mga kapatid. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, pagbulay-bulayin mo ang kanyang salita araw at gabi para magkaroon ng masagana, matagumpay na buhay, kinalitaan mo. Hindi mo pinagbulayin araw at gabi. Ang susunod, hindi ka magkakaroon ng buhay masagana ng tagumpay. Mga kapatid, this is not to condemn us. This is not para takutin tayo, ay, hindi na ako magkakaroon ng buhay masagana ng tagumpay. Ganito na pala ang buhay. No. It is a reminder, ano yung dapat? Ano yung susi? Ito po yun. Sabi dito sa mundo, education is the key to success. But the Word of God is the key to a good success. The Word of God is the key to victory. Amen.
kapatid, ang nais sabihin sa atin ng Lord, to the next verse na binasa natin, tandaan mo. Pakisabi sa katabi, tandaan mo. Tandaan mo ang bilin ko. Ang sabi, magpakatatag ka. At, meron pa, lakasan mo ang iyong loob. Bakit kayo sinabi sa Bible na magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob? Dahil merong mga pagsubok na darating sa tao. Hindi yan sasabihin sa atin na magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob. Kung wala naman tayong makaharap ng pagsubok. Ibig sabihin, mayroon at mayroon. Ngayon, bakit sinabi ng Lord na magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob? Sabi niya, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay ano po? Kasama mo saan? Saan ka man punta. Saan ka man magpunta, kasama mo ang Panginoon. So bakit ka matatakot? Saan ka man magpunta, kasama mo si Yahweh. So bakit ka mangangamba? Kapag alam po natin na kasama natin ang Diyos, tayo po ay hindi matatakot at hindi mawawalan ng pag-asa. Sabi nga po sa awitin, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Kung alam po natin na kasama natin ang Diyos, hindi tayo matatakot, hindi tayo malulungkot. Ibig sabihin, kahit meron tayong problema, kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon, mananatiling malakas ang loob natin. Kasi alam natin, sabi niya, kasama ko ako, saan ka man magpunta. Amen? Nasa Malasigi ka man, nasa Bautista ka man, nasa Manila ka man, saan ka man magpunta, kasama mo ang Diyos. So wala po tayong dapat katakutan, mga kapatid. Problema? Di natin dapat katakutan yan. Yung mawalan tayo ng bigas, di natin dapat matakutan yan. Bakit po? Kasama natin ang Diyos. Kayaan ba ng Lord na ang kanyang anak ay mamatay sa gutom? Hindi. Hayaan niyo ba yung anak niya na madisgrasya dyan sa labas? Hindi. Dahil tayo po ay sinasamahan ng Panginoon. It's very important, mga kapatid, na lagi tayong nagbubulay ng salita ng Diyos. Dahil po, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Kasi kung wala tayong salita ng Panginoon, wala tayong lakas ng loob. Lagi tayong takot. Takot tayo robas kasi baka madisgrasya tayo kasi puro na lang naman ng balita, disgrasya sa lansangan. Pero dahil alam mo sa salita ng Panginoon na kasama mo siya, hindi ka matatakot. Lalabas ka pa rin para umayo. Lalabas ka pa rin para ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Kung alam po natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, kaya po nating sundin ang kalooban ng Diyos. Pero kung hindi po tayo babad sa salita ng Diyos, hindi po natin kaya na sundin ang kanyang utos. Ngayon, mga kapatid, the very essence of having the Word of God is para alam po natin paano tayo mabubuhay sa mundo. Yes, meron tayong mga plano, meron tayong mga pangarap, meron tayong mga goals. Pero lahat ng yan ay mawawalan ng saysay at hindi natin makakamit kung wala ang salita ng Panginoon. Kasi paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob, ng pagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na yun para makamit yung ating mga gusto. Kung yung salita ng ngalan ng Panginoon, hindi natin magawa. Nabigyan ng goals. Alam niyo po, sabi sa kanyang salita, delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. The Lord honors our desire. May gusto tayo? I-honorin ng Lord. Basta nakaangkla sa kanyang salita. Nakaangkla sa kanyang kalooban. Ngayon, paano malalaman na yung gusto mo ay kalooban ng Diyos kung
kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. That's why mga kapatid, kung gusto po natin, na magkaroon po tayo ng buhay na ganap, buhay na masagana, buhay na matagumpay, at buhay na nakakalugod sa Panginoon, pagbulay-bulayan mo natin ang salita ng Diyos. Araw at gabi. Mula nung nag-umpisa po tayo hanggang ngayon, paulit-ulit po itong ibinibigyan ng day ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon pagbuhay po natin. Lalo na mamayang gabi bago matulog. I-a-apply po natin. Amen. Yun kung gusto po natin na magkaroon ng matagumpay at masaganang buhay. Sino po ba ang may ayaw nun? Lahat ng tao gusto yun. Kaya lang hindi lahat ng tao alam yung susi. Ngayon, sinabi sa atin ng Panginoon, ano yung susi? Nasa sa atin yung kung gagamitin natin yung susi. Kasi kung baga sa isang gate na nakapadlock, hindi mo yung mabubuksan kung hindi mo alam yung susi. Sa maraming mga susi nakalagay. Ngayon, kahit kumain mo ng susi, binigay na sa'yo, anak, ito yung susi. Kahit alam mo na, kung hindi mo gagamitin, hindi mo mabubuksan, hindi. Ganoon din po yun. Kahit sinabi na ng Panginoon ngayon na anak, ang susi sa masagana at matagumpay na buhay ay pagbababad sa salita ng Panginoon. Pero hindi mo ginawa, hindi mo matatama sa iyo. Amen? Kumbaga yung blessing na inilaan na sa atin ng Panginoon, hindi natin makuha kasi hindi pa natin ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Nakaready na eh. Tayo na lang hinihintay. Alam niyo mga kapatid, hindi natin kailangan maghintay ng pagpapala. Kasi yung pagpapala po yung naghihintay sa atin. Kasi meron na nilaan ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin, sundin ang kanyang utos. Again, huwag mong kaliligtaan. Hallelujah. Pero kung narito ka, di mo pinapakinggan ng salita ng Panginoon sa oras na ito, makakaligtaan mo talaga ito. In connection po sa mensahe ng Panginoon ng nakarang linggo, di ba po, merong iba't ibang uri ng lupa na pinagtaniman ng salita ng Diyos. Huwag po natin hayaan na masayang po yung tinatanim ng Panginoon sa oras na ito. Huwag po natin hayaan na masayang yung pagpunta natin sa church dahil hindi tayo nagpapatanim sa Panginoon. Mga kapatid, now is the time for us to be serious in our faith. Alam po natin, no? Israel, bayan ng Diyos, binigera na. And isa po yun sa sign that the Lord will soon, very soon, come again. Ngayon, ang kailangan po maging handa. Paano ka magiging handa? Kapag ikaw ay nagbubulay ng salita ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay nagbubulay ng salita ng Diyos, alam mo kung paano ka mamuhay bilang isang Kristyano. At kapag nagagawa mo ang isang responsibilidad ng anak ng Diyos, ng lingkod ng Diyos. Amen? Kapag nagagawa mo ang kanyang kalooban, na siya yung maging Diyos mo sa iyong buhay, you have that assurance na kahit anong mangyari dito sa mundo, ang kaluluwa mo ay pupunta sa piling ng ating Panginoon. So this time, if we really want to have that assurance to the Lord, and we stand up. Karoon po tayo, no, ng ano yung susi, kung paano magkaroon ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Panginoon, ito yung buhay ko. So mga kapatid, tayo po tumayo sa mga oras na ito. Sa ating pagtayo, tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Hayaan po natin na ang Diyos po ang siyang manatili na Panginoon ng ating buhay. Na kung paano po natin siya tinanggap noon, makita pa rin po sa ating puso, amen, na tayo po ay nananabik sa kanyang presensya. Hayaan po natin na magkaroon po tayo ng puso na nananabik na muli siyang makasama. And this time mga kapatid, hayaan natin na sa oras na ito, tayo magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa sa ating buhay. Hallelujah. Oh, we praise you, O God. We glorify your holy name.
Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa oras na ito, sa iyong pagbaba ng iyong salita sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala na susi ng masagana at matagumpay na buhay. Panginoon, hindi po namin kaya kung wala kang banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, nalangin namin, O Diyos, na ma-apply namin, Panginoon, ang iyong pinapagawa sa amin. And now is the day, Lord, that we will commit, Panginoon, araw at gabi. Magbubulay ako ng iyong salita. Kasi ito yung nais mo. Hindi lang dahil gusto ko ng masagana at matagumpay na buhay, pero dahil gusto ko na masunod ang nais mo. This time, mga kapatid, let us ask for forgiveness sa mga oras na hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Tayo humingi ng kapatawaran sa ating Diyos sa mga oras na hindi natin nagugulay ang kanyang salita araw at gabi. Come on, talk to God right now and ask for forgiveness. Panginoon, patawad po kung hindi po kami nakakapaglaan ng oras sa iyong panalangin, sa pananalangin namin sa inyo. Patawad po, Panginoon, kung hindi namin nagagawang magbulay ng iyong salita. In this time, mga kapatid, as you pray to God, commit today na, Lord, hindi ko sasayangin yung isalita mo sa umagang ito. Tulungan mo ako na magawang kalooban mo, na paglaanan ka ng oras. Tulungan mo ako, Lord, na magkaroon ng disiplina sa sarili, na dapat akong magbulay ng iyong salita araw at gabi. At salamat, Panginoon, sa iyong pagsama, na saan man kami magpunta, Panginoon, Lord, dala-dala namin ang iyong pangako, kasasamahan mo kami. That's why, Lord, ito yung nagsisilbi naming pag-asa, ito yung nagsisilbi naming kalakasan, Panginoon. Na hindi kami panghihinaan ng loob, at hindi kami manlulupay-pay sapagkat alam namin ang iyong pangako. And Lord, we believe na tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ang nangako sa amin kung kaya ito yung aming pangahawakan. And right now, God, we just give you thanks for everything na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa hindi mo pagsuko sa amin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na nagiging buhay ang iyong salita. Patuloy mo, Lord, pinapakita na ikaw ang aming Diyos na sumasama sa amin, na hindi nagpapabaya sa amin. Kailan may hindi ka nagkulang, Panginoon. Kailan man, Lord, na hindi mo kami iniwan. Kaya salamat, O Diyos. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. And Lord, we pray that your word, O God, ang patuloy, Lord, na tumanim sa aming puso at isipan. And give us, O Lord, that boldness, O God, to share your word, Panginoon. Help us, O Lord, to become a vessel of your word in this world, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. At ikaw lamang ang siyang maparangalan, Panginoon. Tanging sa iyo lamang, O Diyos, lahat ng papuri, parangalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus at sa gabay at patubig ng banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magwika na. Amen.